Naglabasa ng ilang issue laban kay newly appointed Presidential Communications Office Chief Jay Ruiz. Ang isa rito ang umano'y conflict of interest. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Ilang araw pa lang sa pwesto si Presidential Communications Office Chief Jay Ruiz, pinupog na agad ng mga intriga ang kanyang tanggapan. Una na rito ang direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin na magbitiw sa pwesto ang lahat ng mga presidential appointees ng PCO, katulad ng ginawa ni Secretary Vince Dizon sa DOTR. Layon daw nito na magkaroon ng free hand ang mga kalihim na magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pero hindi ito ginawa ng mga naunang PCO secretaries, kaya kinuwestiyon ang hakbang na ito ni Ruiz. Paliwanag ng kalihim. Usually gano'n naman talaga kasi we're all presidential appointees here. So, para lang sa amin naman, kumbaga, siyempre, free hand sa pagpili ng ating mga kasama. Siyempre, i-assess natin kung ano yung nagawa nila, ano ng bawat opisina. Proper evaluation. Kumbaga, kahit naman sa ordinary na kumpanya, di ba? May bagong pasok, aalamin mo, ano ba nagawa nito? Maganda ba ito ang nagawa niya? Binigyang diin ni Ruiz na sa kanyang panunungkulan, isa sa magiging prioridad ang pagpapatigil sa paglaganap ng fake news. Tungkulin at dapat manguna raw ang PCO sa pagpapahayag ng tamang balita. May punto lang dito, kailangan, kung vlogger ka man, social media influencer ka man, tanggap ko rin dapat na may responsibility, a greater responsibility to the public. And yung boundaries. Diba? Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon ng regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibilidad din. Meron din daw umanong conflict of interest dahil meron daw siyang mga transaksyon o negosyo sa state-run media network PTV4. Bukod pa rito, ang media company na Digital 8 na umano'y co-founded ni Ruiz, kapartner ng Intercontinental Broadcasting Corporation na IBC, ay nakakuha ng multi-million contract para sa production ng televised PCSO Lotto draws at iba pang promotional shows. Sa isang dokumento, natukoy na si Ruiz ay representative ng Digital 8. Sagot dito ni Press Officer Attorney Claire Castro. Ang batas naman po natin ay allowed po mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ang gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon. Sabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, mahihirapan daw ang kasalukuyang pamunuan ng PCO na ipagtanggol ang Administrasyong Marcos sa gitna ng umano'y bumababang trust rating ng Pangulo. Buwelta ni Castro. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno. Araw-araw na magsasagawa ng press briefing ang PCO para bigyang paliwanag ang mga isyong ibinabato sa gobyerno. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.